Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, first card ni Gemini is Ancestors. So, maaaring nagpaparamdam sa inyo sa ngayon ang inyong mga ancestors, Gemini. Pwedeng meron kang dasal para sa kanila, no? At nagpaparamdam sila na they are there for you. Okay? This could be a message para sa iyo na they have listened to your prayer. Parang ganon. So, what else? We have abundance. Yay! Gemini, merong abundance na paparating. And this is abundance of money. I can hear expansion as well, no? So, siguro ang iba sa inyo dito, talaga mag-expand ng inyong business, ng inyong kaperahan, ng inyong negosyo, kung ano man, no? Yung inyong pinagkakaperahan, ano yung source of income ninyo, maybe there is an expansion, no? On that area. So, abundance, talagang siksik-liglig umaapaw dito yung inyong kaperahan siguro. As in, maraming maraming perang maaaring dadating sa inyo sa ngayon, ano? Kaya good luck po sa inyo and congrats. Parang talagang siksik-liglig umaapaw ang maaaring perang makakamit ninyo. So we have focus, all right? So this is a reminder para sa inyo to remain focused, no, on different things, no, na maaring related sa inyong pagkakaperahan, 'di ba? Kung ano man 'yan, opportunity na 'yan na pagkakaperahan ninyo, sige, focus ka diyan, 'di ba? Don't get distracted kasi sayang ng pagkakataon, 'di ba? And also kung meron kang plano, kung ano man yung ini-envision mo kunyari, 'di ba? Gusto mong ma-achieve na goal, put your focus on it. O don't be distracted, no? Para talagang maging mabilis, no, ang pagkamit mo sa goal mo na 'yan. So, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po 'yan sa akin. And also please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we also have nothing is wasted. Paalala ito sa'yo kasi baka ang iba sa inyo merong pinanghihinayangan, ano? Huwag kayong manghinayang kasi wala namang nasayang, 'di ba? Lahat lahat may halaga 'yan, lahat ng nangyayari sa buhay natin, even failures, 'di ba? Merong purpose 'yan, merong halaga 'yan sa buhay natin. Merong rason kung bakit nangyayari ang lahat ng bagay. Kaya don't ever think, no, na your effort was wasted or whatever kasi meron at meron rason, no, at merong pakinabang ang lahat ng bagay sa buhay natin. So we have 10 to small things, okay? Kasi maliit man na bagay, malaking bagay, they are just equally important, no, sa buhay natin. Hindi hindi natin puwedeng sabihin na, maliit na bagay 'yan, tsaka na 'yan, bukas na 'yan, sa makalawa na 'yan. Hindi, kasi lalong-lalo na 'di ba na may kasabihan ngang kung alin pa yung pinakamaliit, ano pa yung maliit na bagay, yung pa nakakapuwing, 'di ba? Kasi nga kadalasan yung kesyo maliit na bagay, yun ang hindi natin na pinapansin. Yun ang parang ini-ignore na natin or sinasantabi na. Pero kapag yun ang nakapuwing sa'yo, yun ang nakatisod sa'yo, 'di ba? Mas lalong masakit, malalim din, 'di ba? Kaya importante, no, na equal lang ang dapat na tingin natin sa mga bagay-bagay. Maliit man na bagay, malaking bagay man, 'di ba? They are kailangan nating isipin na they are just equally important. Kaya hindi po pwedeng i-disregard, no, kesyo maliit lang 'yan. So we have Sandpiper Spirit, be playful, okay? Be playful kasi balanse sa lahat ng bagay. Kailangan natin ng oras, no, sa bawat bagay.
kailangan may panahon tayo sa bawat bagay, 'di ba? Kailangan meron tayong panahon para sa ganito, pag-a-unwind, pagre-relax, spend time sa atin with the kids or spending time with our loved ones, yung ganyan. Yung chillin lang, kailangan din natin 'yan. Kasi hindi po puwedeng puro trabaho, puro seryoso, 'di ba, puro obligasyon, responsibilidad. Kailangan may balance, kailangan lahat ng areas of life nabibigyan natin ng panahon at atensyon para wala tayong magiging problema. Kasi kapag may imbalance na, 'di ba, diyan ka magsisimulang makaramdam ng, "Oh my God." 'Di ba, may problema na. Kasi may nakakaligtaan ka na, may nakakalimutan ka na. So, tignan natin ano pa ang ganap. So, we have Knight of Inspiration. Para nagmamadali ka dito, Gemini. Ah, Importante 'no, na kahit ka nagmamadali, sundin mo yung bulong ng intuition mo para kung ano man itong, minamadali mo, 'di ba, hindi ka mapupunta sa hindi ka maliligaw 'no, at, mapupunta ka talaga sa dapat mong kalagyan, sa dapat mong marating, sa dapat mong mapuntahan. Kasi sometimes kapag tayo'y nagmamadali, nakakaligtaan na natin 'di ba, hindi na natin naiisip ang mga dapat na bagay na isipin natin. Kaya kung pagdating natin sa destination natin ay kung ano na lang yung nandun, doon na tayo, yun na lang, 'di ba? Kaya kailangan ano, sundin mo pa rin yung bulong ng intuition mo para hindi ka man makapag-isip, hindi ka man makapagdiskarte, ang intuition mo will lead you towards the right thing, 'di ba? So what else? We have Queen of Materials. Maybe you're seizing an opportunity na pwede din yung pagkaperahan. Maybe there is an opportunity dito na siguro related sa negosyo, related sa pagkakaperahan, trabaho, career path, mga ganyan. Kasi si Queen of Materials, ano to very abundant and prosperous energy. Kaya feeling ko dito, meron nag-o-offer sa inyo dito ng puwedeng pagkakakitaan ninyo na talagang maaaring malakas 'no, ang ano ninyo, malakas yung pagkakadinig ninyo dito at, kaya ayaw niyo 'tong pakawalan, ayaw niyo 'tong isantabi, ayaw niyo 'tong i-disregard. So, good for you, good luck sa'yo kasi you never know, baka ito na yung pagkakataon na ma-experience mo talaga yung tunay na abundance and prosperity, na makaluwag-luwag ka na sa buhay 'no? So what else? We have the Empress, Gemini. Ang swerte mo. Kasi si Empress, si Queen of Materials, tapos ito si Apple Tree, lahat, no? Pare-parehas sila. That signifies abundance. Kaya maaari, di ba, na talagang magiging abundant ka this time. Maaari na meron kang oportunidad dito, no? Na magkakaroon kayo ng kayamanan, additional na pera, additional na wealth, 'no? Kaya ayun, sige hanapin mo, habulin mo kung ano man itong opportunity na lumalapit sa'yo, 'di ba? Take advantage of that opportunity kasi baka ito na nga ang magdadala sa'yo sa tagumpay pagdating sa inyong kaperahang aspeto, 'di ba? So baka ito na yung ikakayaman mo, ito na yung magdadala sa'yo sa financial abundance and, financial comfort, 'di ba? Yung financial breakthrough na maaaring inaantay mo, baka ito na yon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.